patungo sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Bert, walang eksaktong taon, sa lugar ng Rizal. Nagsimula ang lahat sa isang malamig na gabi, sa isang baryo, sa isang tahimik na sulok ng probinsya ng Rizal. Ako si Bert, 27 taong gulang na, at ang bawat bukang liwayway ay nangangahulugan ng pagmamasa at paghuhurno sa aking maliit na panaderya. Ang amoy ng mainit na pandesal at tinapay ang siyang nagbibigay buhay sa aming munting tahanan at kabuhayan. Ngunit sa mga nagdaang linggo, isang kakaibang uri ng tensyon ang bumalot sa aming baryo. Ang dating payapa at masayang pamayanan ay unti-unting nilamon ng takot. Isa-isang nawawala ang mga alagang hayop, manok, baboy, maging mga aso na tila bigla ang nilamon ng lupa. Hindi lang iyon, meron na ilang residente ang hindi na nakitang muli. Walang nakasaksi ng mismong pangyayari. Walang bakas ng labanan o anumang pahiwatig kung saan nagtungo ang mga nawawala. Ngunit ang bulong-bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Aswang. Iyan ang salitang paulit-ulit na binabanggit sa mga usapan sa mga nagkukumpulang matatanda sa harap ng tindahan, sa mga nagbubulungan sa loob ng simbahan. Hindi ito gawa ng ordinaryong nilalang, Bert. Noong panahon pa namin, meron na ring mga ganitong pangyayari. Aswang ang tawag namin sa kanila. Mariing sabi ng aking ama, nitago na lang natin sa pangalang Esteban. Habang inaabutan ko ng mainit na pandesal isang umaga, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Ang mga kulubot niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa dyaryo. Ako, bilang isang taong lumaki sa siyensya at lohika, ay nahihirapang paniwalaan ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagpapalit anyo at sumisipsip ng dugo. Ngunit ang kawalan ng anumang makatwirang paliwanag sa mga nangyari ay unti-unti ring nagpatubo ng pagdududa sa aking murang isipan. Ang takot sa mga mata ng aking mga kapitbahay ay parang totoong-totoo. Ang biglaang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay at mga halagang hayop ay hindi maaaring basta-bastang baliwalain. Isang gabi noon, habang binabantayan ko ang huling batch ng aking tinapay sa horno, narinig ko ang mahinang tahol ng aso mula naman sa labas. Ang tahol na yon ay unti-unting lumakas. Naging sunod-sunod at parang humihingi ito ng tulong. Bago ito biglang natigil, kinilabutan naman ako. Ang aso ni Mang Tomas, ang aming kapitbahay, ay isa sa mga pinakamalakas at pinakamatapang na aso sa baryo. Kung ano man ang nakapagpatahimik dito, malamang ay hindi ordinaryo. Sa gabing yon ay hindi naman ako nakatulog ng mahimbing. Ang mga kwento ng aswang na ibinabahagi ng mga matatanda ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang takot ay unti-unting gumagapang sa aking puso. Isang pakiramdam na hindi ko pa kailanman naranasan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin. Hindi ko alam kung papaano namin haharapin ang isang kaaway na hindi namin nakikita. Isang panganib na tila nagkukubli sa dilim at naghihintay ng pagkakataon para naman sumalakay. Ngunit isang bagay ang alam ko, hindi kami maaaring magpatuloy sa ganitong paraan. Kailangan naming gumawa ng isang bagay
Kailangan naming alamin ang katotohanan sa likod ng takot na bumabalot sa aming baryo. At bilang isang residente ng baryo, bilang si Bert na panadero, hindi naman ako maaaring manatiling isang tagapagmasid lamang. Isang gabi, matapos ang aming simpleng hapunan ni Ama, kung saan ang mainit na sabaw at kanin ang nagsilbing panangga sa malamig na hanging gabi, ay naupo kami sa aming maliit na bakuran. Ang bilog at manilaw-nilaw na buwan ang siyang nagbibigay liwanag sa aming paligid. Sapat na ito upang makita ang mga anino ng mga puno ng mangga na sumasayaw sa lupa. Karaniwan, ang aming mga pag-uusap ni Ama ay tungkol sa ani, sa presyo ng harina o sa mga simpleng pangyayari sa baryo. Ngunit sa gabing yon, ang katahimikan ay tila naghihintay ng isang mas mabigat na paksa. Alam mo ba, Bert, nung bata pa ako, hindi rin mawawala sa ating baryo ang usapin tungkol sa mga aswang na yan. May mga pagkakataon din noon na bigla na lang nawawala ang mga manok, pati ang mga pusa. Minsan pa nga, may isang kapitbahay kami na natagpo ang patay sa kanyang bahay. Maputla at parang naubusan ito ng dugo. Panimula naman dito ng kanyang ama, ang kanyang boses ay bahagyang mas mababa kesa sa karaniwan. Dito napalingon naman ako sa kanya. Bihira siyang magkwento tungkol sa kanyang kabataan at mas bihira pa niyang banggitin ang mga bagay na itinuturing kong mga kwentong bayan lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila bumabalik sa isang panahon na matagal nang lumipas. Naramdaman ko naman ang bahagyang pagtaas ng aking balahibo. Ang mga kwento ng mga matatanda ay biglang nagkaroon ng mas matinding bigat. At aswang nga bang may mga gawa, Ama? Usisa ako naman. Noong bata pa ako, hindi ko rin alam ang buong katotohanan. Ang sabi ng matatanda, may mga nilalang daw na nagpapalit anyo. Kung araw ordinaryong tao lang sila, ngunit sa gabi, nagiging halimaw sila na uhaw sa dugo at laman. Tugon dito ni Ama, ikwinento niya ang tungkol sa mga ritual na ginagawa noon ng kanilang mga kapitbahay para naman protektahan ang kanilang mga sarili. Ang paglalagay ng bawang at asin sa mga bintana at pintuan, ang pagbibigkis ng mga buntot ng palay sa mga haligi ng bahay, at ang palagiang pagbabantay sa buong magdamag. May isang insidente akong hindi makakalimutan. Isang gabi noon, habang pauwi ako mula sa bukid, nadaanan ko ang bahay ni Mang Pilo. Madilim na noon, tahimik ang paligid. Ngunit meron akong narinig na kakaibang huni. Parang malaking ibon na pumapagaspas ang mga pakpak. Pagpapatuloy pa dito ni Ama, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Huminto naman siya, tila inaalala ang bawat detalye. Hindi ko sana papansinin, pero ang huni ay papalapit ng papalapit sa bahay ni Mang Pilo. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Isang pakiramdam na nagsasabing may hindi magandang mangyayari. Anong ginawa mo, Itay? Tanong ko dito. Halos hindi na ako humihinga. Nagkubli ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Maya-maya, nakita akong isang anino na lumipad pababa sa bubong ng bahay ni Mang Pilo. Malaki ito, mas maliit pa sa isang lawin at may kakaibang hugis. Hindi ko maaninag ng mabuti dahil sa dilim, pero alam kong hindi ito ordinaryong ibon lang. Pero nakita mo ba itong lumabas ulit, Itay? Tanong ko naman sa kanya.
Pagkalipas ng ilang sandali, lumipad itong muli, paitaas, at pagkatapos nun, katahimikan ang bumalot sa paligid. Kinabukasan, natagpo ang patay si Mang Pilu sa kanyang kwarto. Tugon dito ni Ama. Hindi naman ako nakapagsalita. Ang mga kwento ng mga matatanda ay biglang nagkaroon ng muka ng isang personal na karanasan. Ang aking ama, ang matapang at praktikal kong ama, ay nakakita ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng aking kaalaman. Hindi ko masabi kung ano talagang nakita ko noon, Bert. Pero alam kong hindi yun isang ordinaryong ibon. At ang nangyari kay Mang Pilo, hindi rin ordinaryo. Pagpapatuloy naman dito ni Ama, ang kanyang mga kwento ay nagtanim ng mas malalim na pag-aalala sa aking puso. Ang takot na kanina'y nasa labas lamang ng aming tahanan ay tila ngayon ay nakapasok na rin sa loob, kasama ng mga alaala ng aking ama. Ang mga bulong-bulungan ay hindi lamang mga kwentong bayan. Meron palang kasaysayan. Meron palang mga karanasan na nagpapatunay na maaaring merong mas malalim at mas nakakatakot na katotohanan sa likod ng mga nawawalang hayop at tao sa aming baryo. Sa gabing yun, habang nakahiga naman ako sa aking kwarto, ang mga salita ng aking ama ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa aking bintana ay tila may kakaibang anyo. Parang may nagmamanman sa dilim. Ang dating payapang gabi ay napuno ng pangamba. Hindi na lamang ako si Bert na panadero. Ako ngayon ay isang residente ng isang baryong binalot ng takot. Isang takot na maaaring mas totoo kaysa sa aking pinaniniwalaan. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula akong magtanong sa aking sarili kung ano ang maaari kong gawin upang protektahan ang aking pamilya at ang aking tahanan mula sa panganib na ito. Kinabukasan, ang karaniwang tunog ng mga huni ng ibon at ang mga maagang pagtahol ng mga aso ang siyang gumising sa akin. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Isang uri ng pananabik na hindi ko naman mawari. Matapos kong maisaayos ang aking sarili at makatulong kay Ama sa paghahanda ng almusal, isang katok sa aming pintuan ang pumukaw sa aming atensyon. Binuksan ni Ama ang pintuan at isang pamilyar ngunit halos nakalimutang figura ang tumambad sa aking paningin. Nanlaki naman ang aking mga mata sa gulat. Si Tio Delfin, ang kapatid ni Ama na matagal na naming hindi nakikita. Huli ko siyang nasilayan noong ako'y paslit pa lamang. Ang kanyang buhok ay mas maraming puti na ngayon at ang mga linya sa kanyang muka ay mas malalim. Ngunit ang kanyang matipunong pangangatawan at ang kanyang mapagkalingang ngiti ay nanatiling pareho. Agad na binati niya dito si Ama. Manong, kamusta ka na? At itong batang ito, si Bert na pala, binatang binata na. Tugon dito ni Tio Delfin. Ang kanyang boses ay bahagyang magaspang ngunit puno ng pagmamahal. Ngumiti naman ako at nagmano kay Tio Delfin. Nagulat ako sa kanyang biglaang pagbisita. Wala kaming inaasahang bisita, lalo na siya na matagal nang naninirahan sa malayong bayan. Matapos ang ilang palitan ng mga balita at pagkamusta, naupo kami sa pagkainan. Habang nag-aalmusal, napansin ko ang kakaibang tingin ni Tio Delfin sa aming paligid. Ang paraan ng kanyang pag-obserba
sa bawat sulok ng aming munting tahanan. Kaya ka ba napadalaw, Delphine? Ay dahil sa... Hindi na naituloy ni Ama ang kanyang sinabi. Tila nag-aalangan ito. Nabalitaan kong nangyari dito sa baryo, Manong, ang tungkol sa mga nawawalang hayop at tao. Hindi maganda ang kutob ko rito. Pagtango naman dito ni Tio Delphine, ang kanyang mga mata ay naging tila seryoso. Nagulat naman ako noon kung papaano niya nalaman ang aming baryo ay medyo liblib at hindi naman agad-agad nakakarating ang balita sa malalayong lugar. May mga paraan ako at hindi ako nagdalawang isip na pumunta nang marinig kong mga balita. Meron akong tungkuling dapat gampanan. Maikling sagot dito ni Tio Delphine. Hindi ko naman maintindihan ang kanyang sinabi. Anong tungkulin? Maya-maya pa, habang nag-uusap sila ni Ama, hindi ko sinasadyang marinig ang kanilang pinag-uusapan. Kailangan nating hanapin ang pinagmumulan ng takot na ito, Manong. Hindi ito ordinaryong pangyayari. Nararamdaman kong kakaibang aura sa lugar na ito. Matagal ko nang tinalikuran ang buhay na ito, Manong. Pero ang sinumpang kong tungkulin ay mananatili. Ako'y isang antingero. Mariing sabi naman dito ni Tio Delphine. Nanlaki naman ang aking mga mata sa aking narinig. Isang antingero, si Tio Delphine. Hindi ko kailanman naisip na ang aking tahimik at simpleng tiyo ay mayroong ganitong lihim. Huwag kang mag-alala, Manong. Meron akong isang bagay na maaaring makatulong sa atin. Ang mutya ng palos. Pagpapatuloy pa dito ni Tio Delphine. Hindi ko alam kung ano ang mutya ng palos. Ngunit sa paraan ng kanyang pagbanggit nito, alam kong ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan at kapangyarihan. Nang pumasok si Tio Delphine sa loob, ang kanyang titig ay puno ng determinasyon. Bert, ang pangyayari sa inyong baryo ay hindi basta-basta. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating alamin kung ano o kung sino ang nagasik ng takot dito. Sabi naman nito sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita. Ang biglaang pagdating ni Tio Delphine, ang kanyang pagiging isang antingero at ang kanyang sinasabing mutya ng palos ay tila isang kabanata sa isang kwento na hindi ko inaasahang mangyayari sa aming tahimik na buhay. Ngunit sa gitna ng pagkabigla, mayroong ding bahagi sa akin na nakaramdam ng pag-asa. Marahil sa tulong ni Tio Delphine ay matutuldo ka na ang takot na bumabalot sa aming baryo. Marahil sa wakas ay mahanap na namin ang kapayapaan na matagal na naming nawala. Isang maagang umaga, habang abala ko sa pagmamasa ng harina at paghuhurno ng pandesal. Ang bango nito'y nagsisimula ng kumalat sa buong panaderya. Isang maingay na tunog ng tricycle ang pumigil sa aking ginagawa. Huminto ito mismo sa tapat ng aming maliit na tindahan. Nakita ko naman si Tio Delphine na bumaba mula sa tricycle na yon. Ang kanyang muka ay bahagyang pawisan ngunit may bahid ng kasiyahan. Nagulat naman ako kailan pa siya natutong magmaneho ng tricycle. Oh, Tio, maaga ka yata. Bati ko sa kanya. Ngumiti naman ito at pinunasan ang kanyang noo gamit ang isang lumang tela. Kailangan kumita, Bert. Ayokong umasa lang sa inyo ni Manong pagdating sa pera. Hindi ko naman maintindihan. Hindi naman namin siya pinababayaan.
palagi kaming nag-aalok ng tulong sa kanya. Isa pa, magandang paraan din ito para makalibot sa baryo. Ika nga, makapagmasid-masid sa paligid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng may kakaibang kahulugan. At ngayon ko naintindihan na ang pagiging tricycle driver ay hindi lamang para kumita siya ng pera. Ito rin ay isang paraan para mapalapit siya sa mga tao, para makapunta sa iba't ibang sulok ng baryo nang hindi masyadong kapansin-pansin at para obserbahan ang anumang kakaiba. Ang kanyang pagiging isang antingero ay tila nangangailangan ng masusing pagmamasid at pagkilos ng palihim. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Tio Delfin sa kanyang bagong hanap buhay. Madalas siyang wala sa bahay sa umaga at hapon, ngunit palagi siyang umuuwi sa gabi. Minsan ay meron siyang mga ikinikwento kay ama tungkol sa kanyang mga nakita at narinig sa kanyang pamamasada. Mga usapan ng mga tao, mga kakaibang pangyayari sa iba't ibang lugar ng baryo. May napapansin akong ilang bahay na laging sarado ang mga bintana kahit na araw, at may ilang tao rin na tila laging balisa at natatakot. Sabi naman dito ni Tio Delfin, isang gabi habang kami ay naghahapunan. Meron ka bang pinaghihinalaan, Delfin? Tanong naman dito ni ama. Wala pa akong matibay na ebidensya, Manong. Pero meron akong nararamdaman kakaibang enerhiya sa ilang lugar. Kailangan ko lang ng mas maraming oras para makasigurado. Pag-iling dito ni Tio Delfin. Hindi ko naman alam kung ano ang eksaktong hinahanap ni Tio Delfin. Ngunit kitang-kita ko ang kanyang dedikasyon at ang kanyang pagnanais na tulungan ang aming baryo. Ang kanyang pagiging tricycle driver ay naging kanyang paraan ng pananaliksik. Isang palihim na pag-iimbestiga sa takot na bumabalot sa baryo. Minsan, habang naghahatid ako ng paninda sa isang malayong bahagi ng baryo, nakasalubong ko si Tio Delfin na may pasaherong matandang babae. Nginitian niya ako ng bahagya. Isang senyales na nagpapatunay na ang kanyang pagiging ordinaryong driver ay isang magandang takip sa kanyang tunay na misyon. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot sa baryo ay tila hindi nababawasan. Ngunit ang presensya ni Tio Delfin ay nagdulot ng isang kakaibang pag-asa. Alam kong hindi lamang siya isang ordinaryong bisita. Siya ay isang tagapagligtas na dumating sa aming baryo sa isang hindi inaasahang paraan. Gamit ang isang ordinaryong tricycle bilang kanyang sandata sa paghahanap ng katotohanan at pagbuksa sa dilim, ang mutya ng palos na kanyang binanggit ay nananatiling isang misteryo para sa akin. Ngunit alam kong ito ang magiging susi sa paglutas ng bangungot na bumabalot sa aming tahanan. Lumipas ang ilang linggo na tila ba isang mahabang panaginip. Ang baryo ay nananatiling balot ng takot. Ngunit ang presensya ni Tio Delfin ay nagbigay sa amin ng kakaibang tapang. Sa mga araw na yon, abala siya sa kanyang pagmamanman, sa kanyang palihim na pag-iimbestiga, habang nagpapanggap na isang ordinaryong tricycle driver. Madalas kaming magkita ngunit limitado lamang ang aming pag-uusap. Alam kong mahalaga ang bawat impormasyon na kanyang nakukuha at ayaw ko siyang abalahin. Isang gabi,
Pagkatapos ng aming hapunan at habang ang buwan ay muling nagbibigay liwanag sa aming bakuran, niyaya naman ako ni Tio Delfin na maupo sa tabi niya sa isang lumang bangkito. Tahimik ang paligid nun. Ang tanging maririnig mo ay ang paminsang-minsang huni ng kuliglig. Bert, alam kong nagtataka ka kung ano talagang ginagawa ko rito. Panimula niya, ang kanyang boses ay mas malambing kesa sa pangkaraniwan. Iniisip ko lang, Tio, kung paano ninyo matutulungan ang aming baryo. Tanong ko naman rito. Hindi ito madali, Iho. Ang laban sa mga nilalang nito ay hindi basta-basta. Hindi sila ang ordinaryong kaaway. Buntong hiningang turan niya naman. Pagkatapos ay huminto ito. Tila nag-iisip kung ano ang susunod niyang sasabihin. Maya-maya, hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot na balot sa lumang tela. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang isang bagay na kumikislap sa sinag ng buwan. Ito ay isang maliit na bato, hugis bilog at makinis na may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob nito. Ito ang mutya ng palos. Sabi naman dito ni Tio Delfin. Tiningnan ko ang bato nang may pagtataka. Hindi pa ako kailanman nakakita ng ganoong bagay. Mula ito sa itlog ng isdang palos. Hindi basta-bastang palos, kundi isang uri na bihirang-bihira at may kakaibang kapangyarihan. Paliwanag pa dito ni Tio. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapaliwanag. Ang mutya ng palos ay nagtataglay ng kakaibang bilis at dulas kapag hawak mo ito. Parang dumadaloy ang kuryente sa inyong katawan. Nagbibigay ito ng dagdag na liksi at bilis ng pagkilos. Ito rin daw ay isang malakas na pananggalang laban sa kulam at iba pang masasamang espiritu. Ang liwanag na nagmumula rito ay hindi lamang pisikal, kundi isang uri ng enerhiya na pumupukaw sa kabutihan at nagtataboy sa kadiliman. Matagal ko na itong iniingatan. Ipinasa ito sa akin ng aking ama at sa kanya naman mula sa kanyang ama pa. Ito ang aming maging sandigan sa pagharap sa mga panganib na hindi nakikita. Turan dito ni Tio Delfin. Tinitigan ko ang mutya ng palos sa kanyang palad. Ramdam ko naman ang bahagyang init na nagmumula rito. Kahit na hindi ko ito direktang nahahawakan, meron itong kakaibang aura. Isang pakiramdam na kapangyarihan at proteksyon. Kaya ka ba na parito, Tio, para gamitin ito laban sa mga swang? Tanong ko. Tama ka, Bert. Naniniwala ako na ang takot na bumabalot sa baryo ay hindi ordinaryo. Merong masamang puwersa na nagkukubli sa dilim at ang mutyang nito ang maaaring magbigay sa atin ng lakas at proteksyon para harapin ito. Tugon dito ni Tio. Ibinahagi rin niya sa akin ang ilang mga kwento tungkol sa kung papaano nagamit ng kanyang ama at mga ninuno ang mutya ng palos sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Mga kwento ng tapang, pananampalataya at ang kakaibang kapangyarihan ng mutya. Hindi ito basta-basta ipinapakita sa kahit kanino. Ngunit nakikita ko ang iyong tapang at ang iyong pagmamahal sa ating baryo. Gusto kong malaman mo ang tungkol dito dahil maaaring dumating ang panahon na kakailanganin mo ring tumindig. Wika ni Tio Delfin na ang tingin ay tila seryoso.
Hindi ko naman alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng kanyang ibinahagi. Ang mundo ng mga anting-anting at mga nilalang na hindi nakikita ay tila isang malayong kwento lamang para sa akin noon. Ngunit ngayon, ito ay nagiging isang malapit na katotohanan. Isang laban na maaaring kailanganin naming harapin. Tinitigan ko muli ang kumikislap na mutya ng palos sa palad ni Tio Delfin. Sa maliit na batong yon, tila nakikita ko ang pag-asa at ang lakas na maaaring kailanganin namin upang labanan ang takot na bumabalot sa aming baryo. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na lamang ako si Bert na panadero. Ako ngayon ay isang residente na may alam sa isang lihim. Isang lihim na maaaring magpabago sa kapalaran ng buong baryo. Makalipas ang ilang gabi, ang bilog na buwan ay sumikat sa kalangitan. Naghahatid ng malamig at nakakabighaning liwanag sa buong baryo. Sa loob ng aming munting tahanan, tahimik kaming nagkwekwentuhan ni Ama. Ang aming mga tinig ay bahagyang pinapagaan ang katahimikan ng gabi. Si Tio Delfin ay nakaupo naman sa isang sulok. Tila malalim ang iniisip ngunit panay ang sulyak sa labas ng bintana. Biglang itinaas ni Tio Delfin ang kanyang kamay, senyales na dapat kaming manahimik. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan. Dahan-dahan niyang pinatay ang ilaw na nagsisilbing tanglaw sa aming sala. At ang buong kwarto ay nabalot ng dilim na tanging ang maputlang sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag. Manatili kayo rito. Bulong dito ni Tio Delfin bago marahang binuksan ang pinto at lumabas. Noon ay nagkatinginan kami ni Ama, puno ng pagtataka at bahagyang takot. Dahan-dahan kaming lumapit sa bintana at sumilip sa siwang ng kurtina. Ang aming mga puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sa gitna ng aming bakuran, sa ilalim ng manilaw-nilaw na liwanag ng buwan, nakita namin ang isang malaking nilalang. Hindi namin maaninag ng malinaw ang buong anyo nito sa dilim, ngunit nakita namin ang mahaba at maputi nitong buhok na humahangin. Ang figura nito ay tila baluktot at hindi pangkaraniwan, mas malaki kesa sa isang ordinaryong tao. Isang malamig na takot ang dumaloy sa aking mga ugat. Bigla, isang mabilis na anino ang sumugod mula sa gilid ng aming tahanan. Si Tio Delfin. Nakita namin ang kanilang pagsasalpukan. Isang mabilis at marahas na engkwentro sa gitna ng aming bakuran. Ang nilalang na yon ay umungol ng isang nakakatakot na tunog. Isang halo ng hayop at tao. Si Tio Delfin naman ay mabilis na gumalaw. Tila isang anino rin. Umiiwas at sumusugod. Ang laban ay mabilis at brutal. Nakita namin ang mga anino nang naghahampasan. Ang kanilang mga katawan ay mabilis na gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari, kung sino ang nananalo. Ang tanging narinig namin ay ang mga ungol ng nilalang at ang kakaibang tunog na tila nagmumula kay Tio Delfin. Pagkatapos ng ilang nakakakabang sandali, biglang tumigil ang lahat. Ang nilalang na may mahabang puting buhok ay mabilis na tumalikod at tumakbo patungo sa kadiliman ng mga puno. Si Tio Delfin naman ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig.
Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Natatakot kaming lumabas. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, isang mahinang katok ang aming narinig sa pintuan. Nagkatinginan kami ni Ama, si Tio Delfin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tumambad sa amin ang isang sugatang Tio Delfin. May mga galos sa kanyang muka at braso, at ang kanyang damit ay bahagyang napunit. Ngunit ang kanyang mga mata ay matapang pa rin bagamat may bahid na ng pagod. "Ayos lang ba kayo?" tanong niya na ang kanyang boses ay bahagyang napaos. Tumango kami ni Ama, hindi pa rin makapaniwala sa aming nakita. Anong nilalang niyon, Delfin?" tanong dito ni Ama. Ang kanyang boses ay parang nanginginig rin. "Isa siyang aswang at hindi siya nag-iisa." Buntong hiningang sagot ni Tio Delfin at pumasok ito sa loob. Ang mga salitang yun ay tumagos sa aming mga puso na parang malamig na patalim. Ang mga bulong-bulungan ay naging isang nakakatakot na katotohanan. Ang takot na bumabalot sa aming baryo ay may muka na ngayon. Isang muka na aming nakita sa liwanag ng kabilugan ng buwan, at ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa mga sumunod na araw, pansamantalang binaliwala ko ang init ng hurno at ang bango ng bagong lutong tinapay. Ang aking buong atensyon ay nakatuon sa pag-aalaga kay Tio Delfin. Tahimik at matiyaga kong pinagmamasdan ang kanyang paggaling. Hindi kasi ito nagpahintulot na dalihin namin siya sa doktor. Aniya, ang kanyang mga sugat ay hindi ordinaryo at nangangailangan ng kakaibang lunas. Gumamit noon si Tio Delfin ng iba't ibang uri ng dahon na kanyang pinakuluan at ipinantatapal sa kanyang mga galos. Meron din siyang langis na may kakaibang amoy na kanyang pinapahid sa kanyang mga sugat. Nakapagtataka man, ngunit unti-unting natutuyo at naghihilom ang kanyang mga sugat. Ang dating malalim na mga galos ay nagiging mapupulang linya. Sa mga panahong wala akong ginagawa, tahimik naman akong nakaupo sa tabi niya, pinagmamasdan ang kanyang pagtulog o kaya nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang mga karanasan bilang isang antingero. Iba't ibang uri ng nilalang ang kanyang nakaharap. Iba't ibang uri ng laban ang kanyang pinagtagumpayan. Ang kanyang mga kwento ay puno ng kababalaghan at tapang. Isang hapon, habang humihigop siya ng mainit na sabaw na aking inihanda, bigla naman siyang tumingin sa akin ng seryoso. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Bert, ang nilalang na nakita natin noong nakaraang gabi, isa siyang gabunan." Wika niya na ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Tanda ito ng kanyang paggaling. "Gabunan? Hindi ko alam kung ano ang gabunan, Tio. Wala akong nababalitaan tungkol sa uri ng aswang na yun eh." Tanong ko naman dito ng may pagtataka. Ang mga gabunan, isa sila sa pinakamalakas na uri ng aswang. Mas matindi ang kanilang kapangyarihan kaysa sa ordinaryong aswang na nagpapalit anyo lamang bilang hayop. Ang mga gabunan ay may kakayahang magmanipula ng hangin at magdulot ng malalakas na pwersa. Ang mahaba at maputi nilang buhok ay hindi lamang isang katangian. Ito ay bahagi ng kanilang kapangyarihan. Mahabang paliwanag naman dito ni Tio. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag. Ang gabunan ay hindi basta-bastang sumasalakay. Sila ay mapanlinlang at madalas na nagtatago lamang sa dilim.
naghihintay ng tamang pagkakataon para sumalakay. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng matinding takot at balisa sa kanilang mga biktima. Kaya pala ganoon na lamang ang takot ng mga tao dito sa baryo, Tio. Hindi pala ordinaryong aswang ang ating kalaban. Sambit ko naman sa kanya. Tama ka, Bert. At dahil gabunan ang nagasik ng lagim dito, mas mahirap itong labanan. Kailangan natin ng mas matinding paghahanda. Sagot naman dito ni Tio Delfin. Naramdaman ko naman ang muling pagkabuhay ng takot sa aking puso. Ngunit kasabay nito ay merong din determinasyon. Kung ang aming kalaban ay isang malakas na uri ng aswang, mas lalo naming kailangan ang magtulungan at maghanda. Ano na ang gagawin natin ngayon, Tio? Papaano natin sila mapipigilan? Tanong ko. Meron tayong mutya ng palos, Bert. At hindi tayo nag-iisa. Kailangan lang natin gamitin ang ating talino at tapang. At higit sa lahat, ang ating pananampalataya. Ngumiti naman dito si Tio Delfin. Isang ngiting puno ng pag-asa at kumpiyansa. Sa mga salitang yon, alam kong hindi kami susuko. Kahit gaano pa kalakas ang aming kalaban, handa kaming harapin ito. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Ang pagtutulungan, ang proteksyon ng mutya ng palos, at ang gabay ni Tio Delfin ang magiging sandigan namin sa laban na ito. Ang baryo ng baryo ay hindi magpapadaig. Sa dilim, kami ay lalaban. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa isang gabi. 11:00 na. Ngunit wala pa rin si Tio Delfin. Karaniwan bago pa man sumapit ang 7:00, ay narito na siya sa bahay. Ang katahimikan ng gabi ay tila mas mabigat ngayon. Puno ng pangamba at nagbabadyang panganib. Hindi naman kami mapakali ni Ama. Paulit-ulit kaming sumusulyap sa bintana. Umaasang makita ang anino ng kanyang tricycle sa daan. Ang mga kwento niya tungkol sa gabunan ay naglalaro sa aming isipan. Pinapalala ang aming takot sa bawat segundong lumilipas. Baka may nangyari na sa kanya. Bulong dito ni Ama. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi naman ako sumagot. Ngunit iyon din ang aking iniisip. Ang gabunan ay malakas at mapanganib. Kung muli silang nagkasagupa, baka napahamak na itong si Tio. Bago pa man tuluyang bumagsak ang hating gabi, isang bahagyang galaw sa labas ang nakuha ng aking atensyon. Isang figura ang pasuray-suray na naglalakad sa gitna ng daan. Dali-dali ko namang kinuha ang aking flashlight at itinutok ito sa figura. Nanlaki naman ang aking mga mata sa nakita ko. Si Tio Delfin. Ngunit ibang-iba ang kanyang itsura ngayon. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pasa. Ang kanyang muka ay namamaga at may mga bakas ng dugo. Halos hindi siya makalakad ng tuwid. Dali-dali naman kaming lumabas ni Ama at inalalayan si Tio Delfin papasok sa bahay. Halos hindi siya makapagsalita. Hirap huminga at halatang nanghihina. Delfin, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong dito ni Ama habang inuupo namin ito sa silya. Nakasalubong ko muli ang gabunan. Pauwi na ako nang bigla silang sumulpot. Pinilit ni Tio Delfin na ngumiti, ngunit halata ang sakit sa kanyang muka.
Ang kanyang mga salita ay nagpatunay sa aming pinangangambahan. Muli siyang nakipaglaban at sa pagkakataong ito, tila mas matindi ang naging laban. Tinanong ko kung marami ba sila. Hindi lang isa, 3 sila, Bert. Tango dito ni Tio Delphine. 3 gabunan? Ang isipin pa lamang yon ay talagang nakakakilabot. Paano niya hinarap ang 3 malalakas na nilalang na yon nang mag-isa? Habang ginagamot namin ang kanyang mga sugat, gamit naman ang kanyang mga kakaibang dahon at langis, sinabi ni Tio Delphine ang isang bagay na nagpabago sa aming takot tungo sa pag-asa. Alam ko na kung saan sila nagkukuta. Mahina niyang wika at ang kanyang mga mata ay may bahid ng tagumpay sa kabila ng kanyang mga tinamong sugat. Ang balwarte ng mga gabunan? Tanong dito ni Ama na puno ng pagtataka. Nakita ko sila pagkatapos nilang umatake sa akin. Tumungo sila sa isang lumang abandonadong simbahan sa kabilang dulo ng baryo. Doon sila nagtatago. Sagot naman dito ni Tio Delphine. Isang abandonadong simbahan. Isang lugar na puno ng kasaysayan at misteryo. Iyon pala ang pinagtataguan ng mga nilalang na naghahasik ng takot sa aming baryo. Sa kabila ng kanyang mga sugat at pagod, mayroong isang matibay na determinasyon sa mga mata ni Tio Delphine. Alam kong hindi siya titigil hanggang sa mapuksa niya ang kasamaan na bumabalot sa baryo. At sa pagkakataong ito, hindi na kami magpapauli. Handa na kaming tumulong. Handa na kaming harapin ang balwarte ng mga gabunan. Nang unti-unting humilom ang mga sugat ni Tio Delphine, muli kong nakita ang dating lakas at sigla sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang tahimik naman akong nakaupo sa sulok ng aming bahay, napansin ko siyang abala sa paghahasa ng 2 itak. Ang tunog ng bakal na dumadampi sa hasaan ay parang musika ng paghahanda para sa isang mahalagang laban. Para sa darating na kabilugan ng buwan nito, Bert, sabi ni Tio Delphine nang mapansin ang aking pagtitig. Ang kanyang tinig ay matatag at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. May bahid din ng pag-asa na matuldukan na ang bangungot na bumabalot sa aming baryo. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ko siyang naghahasa ng kanyang mga itak, may kakaiba akong napansin sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang matapang na pananalita at puno ng pag-asang itsura, may isang anino ng lungkot at takot na sumisilay sa kanyang mga mata. Tila ba meron siyang ibang iniisip o nararamdaman na hindi niya ipinapakita sa amin. Hindi ko na lamang yun pinansin. Iniisip kong marahil ay bahagi lamang iyon ng kanyang paghahanda sa maaaring maging mapanganib na laban. Kinabukasan ng umaga, habang nagkakape kami ni Ama sa lamesa, biglang nagsalita si Tio Delphine. Ang kanyang boses ay bahagyang mas mababa kaysa sa karaniwan. Puno ito ng seryosidad. Manong, Bert, sa susunod na kabilugan ng buwan, susugurin ko na ang balwarte ng mga gabunan. Panimula niya, ang kanyang tingin ay seryoso ngunit mapagmahal. Dito kinaba naman ako sa kanyang sinabi. Alam kong ito ang kanyang plano mula pa noon. Ngunit nang marinig ko ito ng direkta mula sa kanya, ay nagdulot ng matinding kaba sa aking dibdib.
At kapag sumapit na ang umaga at hindi pa ako nakakabalik, gusto kong umalis na kayo sa lugar nito. Magpakalayo-layo na kayo. Huwag na kayong mag-abalang hanapin pa ako. Patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa akin. Ang kanyang mga huling salita ay tumagos sa aking puso na parang isang malamig na kamay. Hindi ko maintindihan. Bakit niya sinasabi yon? Meron ba siyang hindi sinasabi sa amin? Tiyo, wag naman kayong magsalita ng ganyan. Sigurado naman akong magtatagumpay kayo. Pigil ko noon sa aking emosyon. Sana, umaasa ako, Bert. Ngunit ang laban sa mga gabunan ay hindi biro. Mas mabuti nang maging handa sa anumang pwedeng mangyari. Sagot nito habang ngumingiti ito ng mapait. Hindi na ako nakaimik pa. Ang bigat ng kanyang habilin ay bumalot sa aming umaga. Ang pag-asa at determinasyon na kanina nangingibabaw ay nahaluan ng pangamba at lungkot. Ang kabilugan ng buwan ay papalapit na. At kasabay nito, ang isang laban na maaaring magpabago sa aming buhay magpakailanman. Ang mga mata ni Tio Delpin, sa kabila ng kanyang matapang na pananalita, ay nagpaiwatig ng isang posibleng pamamaalam. At iyon ang bumabagabag sa aking isipan. Sa wakas, dumating ang gabing pinakahihintay at pinakanakakatakot namin. Ang kabilugan ng buwan ay sumilay sa madilim na kalangitan. Isang malaking bilog ng maputlang liwanag na bumabalot sa buong baryo. Tahimik ang paligid ngunit ramdam ang kakaibang tensyon sa hangin. Nakita ko naman si Tio Delphin na nakatayo noon sa aming bakuran. Ang dalawang itak ay nakasukbit sa magkabila ang tagiliran ng kanyang bewang. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang kwintas na naglalaman ng kumikislap na mutya ng palos. Ang kanyang buong anyo ay nagpapaiwatig ng kahandaan para sa isang mahalagang laban. Tumingala siya sa buwan, tila nakikipag-usap sa kalangitan. Pagkatapos ay lumingon ito sa amin na nakatayo sa may pintuan. Isang ngiti ang kanyang ipinukol sa amin. Isang ngiti na puno ng pagmamahal at pamamaalam. Isang ngiti na hindi ko kayang pigilan ang aking mga luha. Tumulo ang mga ito ng walang patid sa aking pisngi habang siya'y naglalakad papalayo patungo sa dilim na bumabalot sa kabilang dulo ng baryo. Bala ko sana siyang sundan. Gusto kong sumama. Gusto kong tumulong. Ngunit mahigpit akong hinawakan ni Ama sa braso. Pinipigilan akong humakbang. Wag, Bert. Ang buhay ng isang antingero ay pagmamay-ari na ng responsibilidad. Ang kanyang hakbang ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong baryong ito. Mariing sabi ni Ama. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit puno ito ng pag-unawa. Pero Ama, si Delphin ay tumupad sa kanyang sinumpaang pangako bilang isang antingero. Ito ang kanyang laban. Kailangan natin magtiwala sa kanya. Patuloy pa dito ni Ama. Ang kanyang titig ay nakasunod sa papalayo naming tiyo. Nanatili kaming nakatayo sa may pintuan, nakatanaw sa papalayo niyang figura, hanggang sa ito'y tuluyan ang nawala sa dilim. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ay mas mabigat, puno ng pangamba at pag-asa. Ang kabilugan ng buwan ay patuloy na nagliliwanag sa aming bakuran. Isang tahimik na
saksi sa isang laban na magaganap sa malayo. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Hindi namin alam kung ano ang kahihinatnan ng laban na yon. Ang tanging magagawa namin ay ang maghintay at manalangin. Maghintay sa pagbalik ni Tio Delfin at manalangin sana'y magtagumpay siya laban sa kasamaan na bumabalot sa aming tahanan. Ang kanyang ngiti bago naman siya umalis ay mananatili sa aming mga puso. Isang paalala ng kanyang tapang at ang kanyang pagmamahal sa amin at sa aming baryo. Ang gabing yon ay tila walang katapusan, puno ng pangamba at pag-asa na magwawakas ang bangungot sa pagsikat ng araw. Buong magdamag kaming naghintay ni Ama. Ang bawat tunog ng hangin at bawat huni ng kuliglig ay nagdulot ng bahagyang pag-asa na siya na iyon. Ngunit lumipas ang hating gabi at unti-unting humina ang aming pag-asa kasabay ng pagdilim ng kalangitan bago sumikat ang araw. Ang pagsikat ng haring araw ay hindi nagdala ng liwanag sa aming mga puso. Ang balita ng kanyang pagbabalik ay hindi dumating. Ang katahimikan sa aming buhay ay napalitan ng isang matinding kalungkutan. Isang bigat sa dibdib na halos hindi namin kayang dalhin. Habang ako'y nagdadalamhati sa isang sulok ng aming tahanan, nakita ko si Ama na tahimik na nag-uumpisa ng mag-alsa balutan. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at puno ng pagod, ngunit merong determinasyon sa kanyang mga mata. Ang makita siyang nag-iimpake ay mas lalong nagpabuhos sa aking mga luha. Ito na ang katapusan. Ang habili ni Tio Delfin ay nangangahulog ang isang pagkatalo. Wala na siyang pag-asang bumalik pa. Wala na kaming nagawa kundi sundin ang kanyang huling habilin. Upang maligtas ang aming mga sarili, kailangan naming lisanin ang aming tahanan, ang aming baryo, ang lahat ng aming nakasanayan. Sa bawat hakbang papalayo, tila may bahagi ng aming puso ang naiwan. Makalipas ang ilang buwan, hindi ko matiis ang pangungulila. Sa isang pagkakataon na ako'y may sapat na lakas ng loob, bumisita naman ako sa aming dating baryo. Tahimik na ang baryo. Tila ba isang lugar na kinalimutan na ng panahon. Ang takot ay naroon pa rin, nakakubli sa bawat sulok at anino. Naglakad naman ako sa kabilang dulo ng baryo, sa abandonadong simbahan na sinabi ni Tio Delfin na balwarte ng mga gabunan. Habang papalapit ako, labis na kilabot ang aking nadama. Ang lugar ay nababalot ng kakaibang aura, isang malamig at nakakatakot na presensya. Kahit tirik ang sikat ng araw, pakiramdam ko ay may mga matang nakatitig sa akin mula sa loob ng madilim at sirang simbahan. Tumayo ako noon sa harap ng lumang gusali. Ang hangin ay tila bumulong ng mga nakakatakot na lihim. Hindi na ako naglakas loob na pumasok. Ang takot ay nanatili at alam kong ang laban ni Tio Delfin ay maaring hindi nagkaroon ng tagumpay na aming inaasahan. Ang alaala ng kanyang ngiti bago naman siya umalis ay nanatiling sariwa sa aking isipan. Isang simbolo ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Ngunit ang takot sa baryo ay nanatili. Isang paalala ng panganib na maaring hindi kailanman mawala. Wakas. Okay, yun, grabe. Wala akong masabi sa kwento natin.
Parang sunod-sunod yung kwento natin ganito.